Ihahandog ng Department of the Interior and Local Government Aurora sa pamamagitan ng Local Government Resource Center sa pakikipagtulungan ng 92.1 RTV Baler. Buong puwersang ihahatid sa inyo ang mas pinalakas, mas pinalawak, mas siksik sa impormasyon. Usapang DILG. Gabay sa pamamahalang lokal. Isang oras na programang tatalakay at magbabahagi ng kaalamang pangpamahalaang lokal, tutugon sa kamalayan ng mamamayan at magbubukas ng isip sa mga mahalagang aspeto para sa tapat na paglilingkod sa mamamayan. Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Mapapakinggan tuwing Biyernes sa mas pinahabang oras, 9 hanggang 10 ng umaga. Dito lang sa RTV Baler, ikaw ang bida. Magandang umaga mga kapamahalang lokal. Ako ang inyong lingkod bayan, LGO05 Bon Pabi P. Mingwa. Bago po natin talakayin yung ating topic ngayong araw, ay hayaan nyo po muna na magbalik tanaw tayo dun sa ating napag-usapan sa nakarang episode natin, na umere tungkol sa National Children's Month 2024. Usapang DILG. Magandang umaga mga kabarangay. Nagbabalik po ang programang tungkol sa lokal na pamamahala, mga programa ng gobyerno at mga napapanahong issue. Ako po si LGO02 Angel Oviat ng DILG Aurora at tayo ngayon ay nasa Season 3, Episode 2 ng Usapang DILG, Gabay sa Pamahalang Lokal. Ikaw at ako, makalokal tayo. Unang-una, congratulations to the provincial government of Aurora and the 6 municipalities in the province for passing the 2024 Seal of Good Local Governance. Ang mga kasamang municipality na nabigyan din ng SGLG Award ay ang bayan ng Baler, Tinalungan, Dingalan, Dipakulaw, Maria Aurora at San Luis. Alam niyo ba, ng SGLG ay ang pinaka-prestigious recognition award na binibigay ng Department of the Interior and Local Government. Ito ay para sa mga local government unit na excellent at outstanding ang kanilang public service delivery. Pagpupugay sa inyong matino, mahusay at maaasahang pamamahala. Alam niyo ba mga kabarangay, hindi lang ina-assess ang mga LGU. Ngayong buwan ng Nobyembre, bumisita ang Local Government Academy at ang representatives galing sa DILG Regional Office dito sa Baler para sa Knowledge Management Audit ng ating Local Government Regional Resource Center, DILG Aurora, Tambuli. Isa naman sa mga programa ng DILG Tambuli ay ang legal ba ito? Meron kaming nakuha na tanong. Pwede ba gamitin ang Quick Response Fund without the declaration of state of calamity? Ayon sa RA 101-210, ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 at ang NDRIMC Memorandum Order 60 Series of 2019, ipinagbabawal ito. Tandaan natin, the release and use of the Quick Response Fund shall be supported by the local sanggunian declaring the LGU under a state of calamity through a resolution based on the recommendation of its respective local disaster risk reduction management councils or by a presidential declaration of a state of calamity on the recommendation of the NDRIMC. The Quick Response Fund, which is 30% of the local disaster risk reduction and management fund, shall be utilized for relief and recovery programs so that the situation and living conditions of people in communities or areas stricken by disasters, calamities, epidemics, or complex emergencies may be normalized as quickly as possible. Para sa mas malawak na impormasyon tungkol sa pamantayan ng state of calamity, pumunta lamang online sa tinyurl.com SOC Prepare. On November 12, inilabas ng DILG Aurora ang third quarter Oranan newsletter. Pwede basahin at tignan ang mga accomplishments ng provincial office, mga kasamang partner LGU, at iba pang mga organisasyon.
Makikita nyo rin dito ang mga locally funded projects dito sa Aurora, DILG News at marami pang iba. Noong November 22 naman, nagpa-training din ang mga DILG Aurora engineers sa Pampanga para sa continuing professional development upang manatiling maayos ang mga locally funded projects at iba pang proyektong pampubliko sa ating lalawigan. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral para sa mabuti at tamang serbisyo. Kaya noong November 19, inilabas ng LGRC Tambuli ang Aurora Response Assistant o in short, si ARA. Pwedeng-pwede ka nang magtanong kay ARA sa salitang Filipino o Ingles sa RISE Aurora sa tinyurl.com/rise-ara. Pwede nyo na siyang tanungin tungkol sa katarungang pambarangay, frontline service requests, DILG programs, legal ba ito, LGRC Tambuli Innovations and Initiatives, at marami pang iba. Isa pa sa mga innovations ng DILG Tambuli ay ang infographic na lagi nyo lang makikita sa aming Facebook page. Kaya isang click at onting scroll lamang, kita na ang mga impormasyon na kailangan mong alamin. Isa sa mga posting ay ang Alam Mo Ba series. Kaya mga kabarangay, alam mo ba, ang state of calamity ay isang kondisyon na kinasasangkutan ng mass casualty o malaking pinsala sa ari-arian, pagkakambala sa mga paraan ng kabuhayan, mga kalsada at normal na pamumuhay ng mga tao sa mga apektadong lugar bilang resulta ng paglitaw ng natural o panganib na dulot ng tao. Ang Pangulo ng Pilipinas ang maaaring magdeklara at mag-alis ng estado ng kalamidad para sa cluster ng mga barangay, munisipalidad, lungsod, mga lalawigan, at mga rehiyon ayon sa rekomendasyon at batay ng mga pamantayang itinakda ng NDRIMC. Gayon din, ang deklarasyon at pag-alis ng estado ng kalamidad ay maaaring ding ilabas ng lokal na mga sanggunian sa rekomendasyon ng NDRIMC batay sa mga resulta ng kanilang pagtatasa ng pinsala at pagsusuri ng pangangailangan. Dahil ngayong November ay ang selebrasyon ng Children's Month, nagbibigay din kami ng tips o advice kung paano matulungan ang mga bata bago, sa panahon at pagkatapos ng bagyo. Una, kausapin ang mga bata. Ipaliwanag sa mga bata ang maaaring mangyari gamit ang simpleng salita. Talakayin ang inyong lokal na early warning system at kung paano kayo mananatiling may kaalaman. Paalalahanin ang mga bata na kanilang kaligtasan ang inyong pinakamalaking prioridad. Maghanda rin ng emergency plan. Tukuyin ang mga ligtas na lokasyon o mga silungan at ang mga daan patungo sa mga ito. Mag-practice sa bahay at paaralan upang makalikas ang mga bata ng mabilis at ligtas. Next, maghanda rin ng go bag. Hikayatin ang mga bata na tumulong sa paghahanda ng mga go bag o e-balde na may mahalagang gamit. Tubig at pagkain, first aid kit, gamot, damit, impormasyon ng emergency contact, dokumento at iba pa. Sa panahon naman ng bagyo, maging handa sa paglikas. Bago umalis, patayin ang anumang mga kagamitan tulad ng kuryente, gas at tubig. Makinig sa lokal na awtoridad at kapag inabisuhan, lumikas sa itinakdang evacuation center. Magsuot ng damit ng angkop sa panahon. Manatiling mahinahon rin. Manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita. Isara at lumayo sa mga bintana o pinto. Gumamit ng flashlight o emergency lamp. Magbigay ng pagkalinga. Ipaalam sa mga bata na handa ang inyong pamilya. Ligtas sila at nandyan ka para suportahan sila.
Pag kayo ay nasa isang ligtas na lugar, i-update ang mga iba pang miyembro ng pamilya o kakilala. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinaukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Ilayo ang mga bata sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. Huwag hayaan ang mga bata na maglaro sa anumang tubig baha sa paligid ng mga labi. Siguraduhin na ang mga bata ay palaging nakasuot ng tuyong damit. Kumonsulta ka agad sa doktor kung nagpapakita ng mga sintomas ng sakit. Sa huli, huwag natin kalimutan na bigyan ang mga bata ng suporta. Bigyan mo ang mga bata ng pagkakataon upang pag-usapan ang kanilang pakiramdam at hikayatin silang ibahagi ang anumang mga alalahanin, takot o pagkabalisa. Ipakita sa kanila na nakikinig kang mabuti at nagmamalasakit sa kanilang nararamdaman. Limatahan ang anumang nakakabahalang balita na nakikita nila sa social media o sa TV. Alamin din natin ang mga iba pang advocacy event na pwedeng obserbahan at ipalaganap sa ating mga komunidad at barangay. Bukod sa Children's Month ngayong November, ay Lung Cancer Awareness Month at Malaria Awareness Month. Sumama rin ang DILG Aurora sa observance ng 2024 Drug Abuse Prevention and Control Week noong November 17 to 23, na may temang prioritizing health-based approach in drug abuse prevention and control. This year, we underscored the importance of placing health, treatment and rehabilitation, reintegration and aftercare programs at the forefront of efforts to prevent and address drug abuse. Sa pangatlong Sunday ng buwan ay ang World Remembrance of Road Traffic Victims. Huwag din natin kalimutan na ang National Bike to Work Day ay igaganap sa November 29. Isa rin sa mga national observances ay ang National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children. Ito ang simula din ng Social Welfare Week at ang 18-day campaign to end violence against women na pag-uusapan nila LGO05 Bon Pabi P. Mingwa at ang kanyang guest mula sa Provincial Social Welfare and Development Office. Usapang DILG. Ayan, tayo po ay nagbabalik sa Himpapawida dito lamang sa Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal. Nung nakaraang episode ay pinag-usapan natin ang tungkol sa selebrasyon ng buwan ng mga bata na kung saan ito ay naayon sa Batas Pambansa bilang 10661 at dagdag pa rito ang National Children's Month o NCM ay isang taunang selebrasyon tuwing buwan ng Nobyembre bilang pag-alaala o paggunita sa adoption ng United Nations Convention on the Rights of the Children o UNCRC noong ika-20 ng Nobyembre taong 1980. Sa katunayan bilang suporta ng gobyerno o ng pamahalaan, may mga iilan silang mga batas na ipinapatupad na o tayong ipinapatupad na. Ang Republic 11930, the Anti-Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Sexual Abuse or Exploitation Materials o SAEC-CSAM. Nito lang po iyang nakaraang 2022. At gayon din ang RA 11862 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 and Republic Act 11648 o an act providing for stronger protection against rape and sexual exploitation and abuse. Increasing the age. Dito po sa batas na to ay ini-increase po yung age in determining the commission of statutory rape. Pangatlong batas po, ay yung Republic Act 11596, otherwise known as an act prohibiting the practice of child marriage and imposing penalties for violations thereof. Kasama na po dito sa mga violations na to or yung sa pinagbabawal sa batas nito ay yung pagpapakasal ng mga bata, pag-aayos ng kasal at pilit na pag-aasawa. Number 4 po sa ating mga batas ay yung Republic Act number 11188 or also known as Special Protection of Children in Situations of Armed
conflict. Ibig sabihin po nito, bawal ang paggamit o pag-recruit sa mga bata or protection nito sa recruitment sa mga bata bilang maging miyembro ng mandirigma. Ayan, at pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon at rehabilitasyon ng mga batang apektado. Gayun din, bilang pagsuporta naman ng Provincial Government of Aurora sa pamamagitan ng Provincial Council for the Protection of Children ay nagsagawa ng mga sumusunod na programa gaya ng nagkaroon ng recitation ng Panatang Makabata during flag raising ceremonies throughout the entire month of November. Kasama na rin dyan ang pag-recognize dun sa Pantawid Exemplary Child 2024 ng probinsya. At isa pa sa mga activities ng probinsya ay yung State of the Children Address na makailan lang ay i-deliver ng ating provincial governor. At nandito rin ang awarding ceremony honoring the champions of child protection and development in Aurora. May iba-iba rin tayong mga recognitions kagaya ng Loyalty Award for Children Development Workers, recognition of Best Performing MCPC, Best Performing MCAT VAUSI. Ayan, para po ito sa pag-recognize naman ng ating mga component cities, yung kanilang mga council and committees. Kasama na rito yung pagkakandak ng Children's Congress, Provincial Children's Summit, training seminar for media personnel on child-sensitive broadcasting, at adolescent health and youth development. Para sa pagpapatuloy po ng ating programa, ipinaplug din po natin ang ating isa pang sineselebrate this week, ang Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week. Ito ay sineselebrate tuwing ika-4 na linggo ng buwan ng Nobyembre. Isang linggong selebrasyon ng Juvenile Justice and Welfare Consciousness na sa pangunguna po ng Juvenile Justice and Welfare Council. Ayan, on the 13th JJ Week envisions a safer and more inclusive Philippines for every child. So on the 13th year celebration of Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week on November 24 and 30, 2024, the Juvenile Justice and Welfare Council focuses on the vision of a nation where every child can thrive, dream, and achieve regardless of his background or past challenges in a safer, kinder, and more inclusive community. And with the theme, sa Bagong Pilipinas, bawat bata may pag-asa, ligtas na lipunan para sa bagong henerasyon. Ang JJWC po ay naglalayon na ang celebration po na ito ay maging platform ng kabataan na kung saan sila ay nai-involve doon sa conflict sa batas, at yung mga bata na nakatira po sa Bahay Pag-asa para naman makita natin kung paano nila i-express yung kanilang opinion sa mga bagay, and yung makapagbigay sila ng concerns and recommendations to strengthen the JJWA implementation and to honor the invaluable contribution of duty bearers and stakeholders on the full implementation of the law. Usapang DILG. Ayan, tayo po ay nagbabalik sa Himpapawid dito lamang sa Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal. Ayan, kasama po natin ngayon sa Himpapawid si Miss Cami Joy Dadero Bernardo ng Provincial Social Welfare and Development Office upang pag-usapan ang isang advokasya para wakasan ang karahasan. Kung noong nakaraang linggo pinag-usapan natin yung VAC, Violence Against Children. Ngayon naman, Violence Against Women. Karahasan sa mga kababaihan. Ngayong oras ay sabay-sabay ulit tayong matuto dito lamang sa Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal. Ayan, bibigyan ko muna si Ma'am Cami ng time para batiin ang ating mga manonood at mga tagapakinig. Ayan. Hi po, Ma'am Cami. Hello po, Sir Bon. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong higit sa ating po mga tagapakinig at mga tagapanood po ngayong araw na to. So, ako po ay naatasan ng aming pong PSWDO upang makasama po ninyo sa oras na ito upang makapagbigay ng kaunting kaalaman
regarding po sa ating tinatawag na 18-day campaign violence against women. So tayo pong lahat ay sabay-sabay na matuto at makapakinig sa oras po na ito. So magandang umaga po sa ating mga kababayan dito po sa Lalawigan. Ayan, pinasasalamatan ko nga rin pala si Ma'am Abby, ang PSWDO natin, ayan, sa pagpapaunlak at pagbibigay po ng isang makakapanayam, para dito sa isang advokasya pong ito, 18-day campaign to end vow. Kamusta ka, ma'am? Eto Ayan. sir, okay naman po. Tayo po ngayon ay patuloy na lumalaban dahil nga po sa mga nakaraan natin na mga naranasan sa buong lalawigan ay nandun po yung patuloy natin na pagtulungan upang sa gayon ay makapagbigay po ng serbisyo sa ating babayan na lubhang nakaranas ng matinding epekto sa nakaraang bagyo na dala po ni Pepito. So tayo pong lahat at sama-sama po ang buong pamahalaan ay patuloy na tumutulong sa ating pong mga kababayan. Ayan, talagang ang serbisyo talaga ng PSWDO, ang mga staff ni Ma'am Abby, hindi matatawaran ang kanilang serbisyo. Ayan, bumagyo, nandyan sila. May mga ganitong campaign, nandyan sila. Ayan, Ma'am Kami, para mabigyan tayo ng linaw itong 18-day campaign na to, at bigyan nyo nga po kami naman ng background. At ano yung significance po ba nitong conduct natin ng 18-day campaign. Ayan, para mawakasan po yung karahasan sa mga kababaihan. Ayan, so magandang katanungan po yan, Sir Bon. So hindi po kasi natin una malalaman kung ano po ba yung 18-day campaign hanggat hindi po natin nalalaman ano po ba yung ibig sabihin ng vow o yung tinatawag po natin na violence against women. So ito po ay isang pangmalawakang issue po na ating kinakaharap. So hindi lamang po dito sa ating probinsya, sa ating pong bansa, kundi sa buong mundo. Sapagkat po ang kaso po ng mga violence against women ay patuloy na isang concern po ng ating pamahalaan sapagkat naitatala nga po na isa sa 3 kababaihan ay nakakaranas po ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Dagdag pa nga po rito, sinasabi po nga ng mga survey natin na kagaya ng National Demographic and Health Survey na inilabas ng PSA or yung Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 5 babae daw po ay nakakaranas ng different types of abuse. So mamaya malalaman po natin ano po ba yung different types of abuse kasi ito din yung mga tanong ng ating mga tagapakinig. So mamaya siguro pag tayo po ay pumaroon sa ating pong mga interview, malalaman at madidiscuss po natin yung iba't ibang uri ng pang-aabuso at sino po ba yung maaaring managot sa batas na naayon sa RA 96. Ma'am, sa ngayon po ba malalaman natin kung ilan na po ba yung recorded, Kasi for sure, may mga case tayo na hindi pa talaga sila naglalabas na naranasan nila yung isang karahasan, lalo na sa kababaihan, So, marami po tayong cases ng VAUSI. Actually, isang malaking campaign nga po, isang malaking na itutulong ang programa ng pagkakaroon ng kampanya sapagkat marami po tayong mga unrecorded cases. So, ang mga biktima nga po ng different types of abuse ay sa barangay po talaga unang lumalapit. And ang barangay po natin ang talagang unang nagre-responde pagdating po sa mga kaso ng VAUSI. At may mga naitatala po tayo na iba't ibang uri ng kaso. Andyan po ang mga physical, emotional, psychological, and even the economic types of abuse. At yung iba po dito ay naiaakyat sa korte at nagkakaroon po ng mga legal actions na saan ay nandun po yung mga nagkakaroon ng pagkakasala sa batas ay nabibigyan po ng nararapat na penalty na naayon po sa ating. Ayan, ma'am, madami actually action, ang barangay, ang inyong opisina, yung opisina ng mga local yung mga LSWDO natin, ng PNP. Pero ma'am, ang ganitong klaseng issue, natatapos po ba ito ng 1 taon lang, 2 taon? Paano po ba ma-e-end? Kailan? Hanggang ilang taon ba
Yes po, kasi napakarami po na aksyon na ginagawa ng ating pamahalaan. So hindi lamang po ng ating provincial government, even the national agencies. So sabi nga po ay na anong daming advokasya yung gawin. Isang pag-aaral po na sinasabi na kapag yung totally na talagang mawawala or mawawakasan yung kaso ng pang-abuso, it takes 134 years para matanggap natin or maranasan yung tinatawag na gender equality sa lahat po ng mga kasarian at mawala yung or mabura yung sinasabing abuso sa iba't ibang kasarian po natin. So ang BAUSI po kasi hindi na po focus sa biktima ay babae. So posible din po kasi yung tinatawag nating mga gender-based violence. So may mga different topics po na pwede po tayong mapag-aralan na kung saan po ay pasok sa sinasabi nating violence. So hindi lang, yung sa 9262 po kasi ay automatically ito ay sa babae. Pero may tinatawag pa rin tayong gender-based violence which is separate topic naman po sa ating Mga GBV, no? Yes po, yung tinatawag nating GBV. And may mga separate na batas din po regarding dito, yung tinatawag po natin na Anti-Bastos Law or yung Safe Spaces Act 11313 na tinatawag po natin. So dito po pasok yung gender-based. Pero sa 9262 po natin, ito po ay nakafocus sa BAUSI, Violence Against Women. And mahaba po yung ating lakbayin. Sabi nga, hindi lang po ito isang upuan, isang advocacy at isang laban, mahaba-habang laban ang pwede po nating gawin para totally mawakasan na po yung ating types of abuse sa mga kababayan. Oo, yung nabanggit mong 134 years, ilang dekada yun, no? Yes, sir. Ilang taon yun, napakikibaka, sobrang tagal. Pero for sure, once na mag-end itong ganitong klaseng social issue, po sa kababaihan, yun, siguro mas mararanasan at mas mararamdaman ng ating mga kababayan yung tinatawag nating development. Yes, yung sustainable development goal po natin na naka-align naman po yung mga programa na kung saan ay ini-implement po ng ating pamahalaan. Ayan, Ma'am Kami, nabanggit mo naman na yung nabanggit mo naman na yung mga ilang batas natin, no? Yung ating Safe Spaces Act, na naisabatas noong 2019, para mas maklaro natin, iba pa siyang batas, iba pa siyang batas or polisiya na nagbibigay solusyon dito sa mga ganitong kagaya issue. Pero yun nga lang, hindi kagaya ng 9262, no? Ito mas general. Yes. No? Lahat ng gender violence ay tinatalakay nitong polisiyang ito. Tama po, Ma'am Kami, no? Tama po. Bigyan nga po natin ng linaw, Ma'am, kung ano po ba itong RA 9262. Paano ba niya define yung VAW, yung Violence Against Women? At sasagutin po yan ni Ma'am Kami. Ayan, after po nitong isang maikling patalastas. Usapang DILG. Para ipagpatuloy ang ating talakayan, gusto nating i-highlight kung ano nga ba ang VAW. Ma'am Kami, ayan, isang katanungan lang po. Ano ba ang VAW ayon sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004? Ayan. So, sino nga po ba yung nakakalabag sa tinatawag po nating 9262 or yung tinatawag po natin na sino yung maaaring managot sa ilalim ng batas na ito? So, una po sa lahat, ito po ay posibleng asawa. Pwede po ang katipan, yung kilala po natin sa tawag na katipan, or may karelasyon siya. Pwede po kasing dating asawa or kasalukuyang asawa. At pwede rin po yung separate na sila, pero meron silang anak pareho. At ito po din ay maaaring mangyari or maka-violate ng batas kahit na po yung mga lesbian natin. Basta yung dalawang tao po ay merong dating or sexual relationship. So sila po yung maaaring
labag sa batas under sa law ng 9260. So sa ating nga pong mga kasi usually ito po ay marami po tayong mga kababayan na nagtatanong saan po ba sila maaaring lumapit, kung sino po yung pwede nilang personnel na makahingan ng tulong. So una po sa lahat, maaari po kayong lumapit sa mga barangay po na kung saan nag-cater po ng mga clients natin na nangangailangan ng tulong, na nakaranas ng different types of abuse na nabanggit ko nga po kanina. So sino po yung unang magre-respond? Siyempre, maaari po kayong lumapit sa ating pong VAU desk officer sapagkat sila po ay trained para mabigyan po tayo ng agarang aksyon at mailapit sa tamang ahensya kung saan po tayo makakahingi ng tulong at upang sa gayon ay hindi na po maranasan yung mga posibleng pag-ulit-ulit ng different types of abuse. Kasi yun po kasi yung mahirap, Sir Bon, yung paulit-ulit na nangyayari sa isang kababaihan. Kasi hindi po natin pwedeng sisihin yung tinatawag po natin na victim blaming. So hindi po natin kailangan sisihin ang kababaihan na ano ba yan? Ngayon nandito yan, tapos sa susunod na buwan or sa susunod na linggo nandyan na naman. So ang mga karanasan po kasi na isang kababaihan ay lalo na yung mga nanay na nakakaranas ng different types of abuses. Most importantly, yung especially yung mga physical abuse na clients po natin, yung mga victim survivors. So, sila po ay may mga pinagdadaanan na hindi po natin pare-pareho alam. Kaya nga sabi nga ay hindi tayo dapat maging. So, kaya yung mga kababaihan po natin diyan na hindi pa po nalalaman kung saan po sila patuloy na lalapit at humingi ng assistance. Ayan doon po ang ating mga VAU desk officers sa ating mga. Ayan, no? Yes. Pinapaalala lang po natin sa ating mga tagapakinig at mga manonood, kung kayo po ay nakaranas, ayon sa kay Ma'am Kami, kung kayo po ay nakaranas or nakakaranas ng iba't ibang klase ng pang-aabuso, mapa-physical man yan, economic, psychological, meron po tayong lalapitan. Ulitin lang natin, may lalapitan tayo, may mga frontliners tayo para dito. Sa bawat barangay ay meron po tayong VAU desk officers. Tama po, Ma'am Kami? Ayan, so ang Yes. VAU ng mahalaga talagang issue na kailangan masolusyonan. Sa ating lipunan dahil ang pagbibigay po ng solusyon at intervention sa mga kagayang issue na ganito, ay isa po itong driver kasi para kung mawala ito or tuluyan ng masolusyonan ang kagayang issue na to, ayan, maa-attain na natin kung ano nga ba yung ini-envision or binivisualize natin sa mga isip natin na development. Ma'am Kami, bigyan nyo nga po kami ng ideya, kamusta ba ang bilang ng mga kaso ng VAU sa ating probinsya or kung wala po tayo ma'am sa probinsya, ma'am, familiar po ba kayo doon sa bilang po ng mga kaso ng VAU sa ating bansa? Okay, so kung titignan po natin ang different types po ng abuse, so marami po kasi tayong batas na may kinalaman sa violence. Kaugnay po niyan, yung tinatawag nga po na, sabi ko nga kanina, yung paulit-ulit po natin na pinag-aaralan yung 9262 at kasama na din po dito yung sa rape, yung 8353 at yung Safety Spaces Act po natin. So ito po kasi yung different types ng violence na ginagawa sa lahat-lahat na po ng sector po natin. So mapababae, mapalalaki, mapabata man o matanda. So kung titingnan po natin sa national na pag-aaral sa buong bansa, ang magiging total po ng ating mga kaso sa mga violations na ito from 2016 to 2023 umabot na po sa 140,000. Masyado pong alarming sa part po natin, pare-pareho individually. So ito po ay hindi isang biro na kung saan ay marami po tayong mga kababayan o mga kasamahan ng mga kababaihan, mga kalalakihan na nakakaranas po ng pang-aabuso. 140,000, sir. So, ganun kadami siya. So, starting 2016 to 2023, ganun yung lobo. Pero ma'am, tanong ko lang, yearly ba siya tumataas or ano po ba yung takbo ng bilang? Opo.
Ang kagandahan nito, sir, dahil po sa mga advokasya na ginagampanan po ng pamahalaan ay bumababa yung bilang ng kaso. Bakit? Sapagkat ang advokasya po na ginagawa natin, kagaya nga po ng tinatawag natin na 18-day campaign, ay isang malaking bagay na kung saan mas marami po yung na-educate. Nagkakaroon po ng awareness ang mga tao sa community, lalo na po yung mga nakatira sa mga malalayong lugar, na kung saan ay dito pala hindi dapat ginagawa sa mga kababaihan or sa mga kabataan. So kapag ginawa ko pala yung ganito, maaari akong makulong. So yung awareness po kasi na binibigay natin sa mga kababayan natin, sa mga tao, sa community ay isang malaking tulong para mabawasan yung difference. So ang kagandahan, kapag may advokasya, ang result po nito ay lumiliit yung kaso ng ating pong different types of violence. Kaya nga po, sama-sama po tayo dapat lahat para isulong or magsama-sama para sa totally mawakasan at mabawasan yung bilang cases. Opo. Ma'am, para malaman din ng ating mga tagapakinig at manonood, no? Ma'am, ang advokasya, no? Ang advokasya para wakasan ang kagaya nitong issue po natin ng karahasan sa kababaihan. Ma'am, sino ba ang gumagawa ng mga advokasyang ito? National government lang ba? Ang provincial government lang ba? Paano po ba, ma'am? So ito po ay marami tayong ginagawang mekanismo. Ano po, yung mga partner agencies po natin, hindi lang po ang pamahalaang panlalawigan, katuwang po ang mga national agency at stakeholders, even our sectoral groups ay katuwang po natin para sa pagpapakalat ng mga alaman sa mga komunidad po natin. So may mga programa po tayo na nag-raise ng awareness regarding sa mga batas. At ito po ay tungkulin natin bilang isang mga manggagawa at partner po natin ang lahat po ng ahensya, maging ang mga sectoral groups po. Nabanggit nyo, no, na hindi lang national government, ang ating katuwang, hindi lang nyo, no, atin, tayo po ang kailangan magbigay ng solusyon para dito, hindi lang po national government at hindi lang provincial government ang nag-aadvokasya. Ma'am, kasama po ba sa advokasya na wakasan ito ang ating mga municipal o yung mga component municipalities and cities natin, gayon din po ba ang barangay? Ang mga programa po ng PSWDO ay naka-coordinate sa ating pong mga LGU. So kapag nag-implement po tayo ng mga programa, partner po talaga natin ng mga MSWDOs bilang isang ahensya regarding social services. At hindi lamang po ang mga MSWDO, ganun din po ang mga barangays natin. Sa katunayan nga po, nagkakandak tayo ng mga, kahit hindi lamang po ngayong 18-day campaign, so throughout the year, marami po tayong activities na ginagampanan in coordination with the LGUs, barangay captains, and MSWDOs, na kung saan kinakapacitate po natin yung mga stakeholders natin, na kung saan sila po yung direct responders sa mga cases po na kagaya po ng mga na-discuss natin kanina, different types of violence. Pag nakapacitate na po natin yung mga barangay officials natin, most important, especially yung mga Valdez officers natin, ay nagkakandak rin po sila sa kanilang mga community ng awareness raising. So meron din po tayong tinatawag na pangkat-ugnayan. In partnership po ito sa PNP, kung aware po kayo dito, Sir Bon. Yung sa Project Be Careful ng ating po mga PNP. Yes, sir. So, yun po ay isang hakbang po ng provincial government. So, meron po tayong Memorandum of Agreement with the PNP na kung saan sila po ay partner natin at marami po silang mga naging participants dito. Hindi lamang sa LGU but also sa barangay level. At sabi ko nga po, even the sectoral groups po ay partner natin sa implementation ng advocacy. Ayan, maraming salamat, Ma'am Kami. Ang dami natin natutunan, hindi pa natin alam kung ano yung tema po ng ating 18-day campaign na ngayong taon, pero mula doon sa mga nabanggit na partnership ng mga stakeholders po para sa ating kampanya or advokasya,
ay talaga namang isa ito sa mga tinututukang social issue ng ating gobyerno. Ano po? At bago po natin pag-usapan at alamin ang tema ng 18-day campaign to end vow, ay tayo ay magbabalik makalipas ang ilang patalastas. Usapang DILG. Ayan, tayo po ay nagbabalik sa Himpapawida dito lamang sa Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal. Ma'am, ano ba ang tema ngayong taon ng ating 18-day campaign to end vow? At kailan ang observance or kailan ba natin ginagawa ito? Pero kayo nga, sabi ninyo, all throughout, no? Sa buong taon ay ginagawa na natin. Pero may highlight lang tayo talaga na 18-day campaign period. Sigurado gaya ng ibang advocacy natin, no, ay meron itong gustong mangyari, may goal, may Yes. objective. Ano po? Maaari mo po ba, Ma'am Kami, ilahad sa ating mga manonood kung ano-ano ito sila? Okay, so sabi nga po kanina, so ang sineselebrate natin ngayon or atin pong pinalalaganap ay yung ating 18-day campaign, pero ito po ay may tema. So ang tema po natin sa ngayong taon ay ang tinatawag po nating vow, bigyang wakas, ngayon na ang oras. So ang 18-day campaign po ito ay nag-start noong November 25 at magwawakas po ito hanggang December 12. So ito po ay 18 days. So sabi nga kanina, hindi lamang po kasi ang provincial government nakapokus sa 18 days campaign na to. But throughout the year ay nandun po yung advocacy na ginagampanan po ng provincial government. So ang tinatawag po natin na kampanya or yung 18-day campaign na to na may tema nga na vow bigyang wakas ngayon na ang oras ay isang inisyatiba ng United Nations po na Unite by 2023 to End Vow, kung saan ang Pilipinas ay isa po sa 51 charter members. Ang Unite ay isang multi-year effort na humihikayat sa mga may pananagutan, civil society at mga non-governmental organizations, pribadong sektor, mga entidad ng media, kabataan at mga estado ng UN na magsanib sa upang tugunan po yung mga pandaigdigang pandemya ng karahasan laban sa mga kababaihan at mga batang babae. So, sa pamamagitan po ng kampanya natin ng 18-day campaign to end vow, ay itampok po yung 20 taon ng mga tagumpay sa pagtugon ng vow sa pamamagitan po ng mga paggunita ng 2 dekada ng batas laban sa karahasan, laban sa kababaihan at mga bata o yung 926 po nga po natin na sinasabi po kanina. Itaas po yung kamalayan ng publiko tungkol sa iba't ibang anyo at epekto ng vow, habang binibigyan diin na ang vow ay isang pampublikong krimen at hikayatin ang ligtas at epektibong mga interbasyon sa pagpigil at pagtugon ng vow sa kanilang mga komunidad, particular sa mga pampublikong lugar po, Sir Bon? So hikayatin po natin yung mga individual po natin at mga komunidad na at even the government po na magtulungan upang lumikha ng mas komprehensibong tugon sa VAUC. So na may matibay na focus sa pag-iwas nito. So bigyang kapangyarihan po yung mga nakaligtas sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga impormasyon. So patungkol sa magagamit na serbisyo at mapagkukunan po ng suporta na magtataguyod sa isang lipunan na nagbibigay po ng kapangyarihan sa mga nakaligtas upang humingi ng katarungan at muling buuin ang kanilang mga buhay. So, inilunsad din po ng National Action Plan to End Vow o yung NAPEVOW na tinatawag na naglalatag ng roadmap patungo sa pagsugpo ng vow sa bansa. Yes, Sir Bon. So, yun po yung mga layunin na nais po nating gampanan sa pagpapatupag po ng ating 18-day campaign na naayon po sa Philippine Commission on Women. Ganun talaga ka-significant itong issue na to, no, itong ating social issue na to, no, yung violence against women, no. At para po sa karagdagang impormasyon, tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala. Usapang DILG. Sa ating pagbabalik, ayan, Ma'am Kami, ano ba ang mga kailangan pa nilang malaman ang ating mga tagapakinig at manonood tungkol sa 18-day campaign to end vow? Okay, Sir Bon.
So, meron pong mga nakalatag na mga activities ang provincial government para po as part of the celebration po ng ating 18th Day campaign. So, una po sa lahat ay meron po kaming funded na printing of IEC materials, tarpaulins, and even the pamphlets na kung saan na ibibigay po natin sa ating mga local government units in partnership po sa MSWDOs upang sa gayon ito po ay maipakalat sa ating mga komunidad. So, ito po ay in a form of Tagalog version para mas madaling maunawaan po ng ating mga tagapakinig or mga mababasa mula po sa ating mga community. So, ang provincial government po ay mayroong mga nakalatag na different activities para sa ating po mga 18-day campaign. So, ang una po dito ay ang printing po ng ating mga advocacy materials or yung mga kilala po natin information education campaign materials po natin na kung saan nandun po yung printing of tarpaulins, printing of mga pamphlets na ibibigay po natin sa ating mga LGUs in partner po natin sa mga MSWDOs and even the barangays. So ang purpose po nito ay maipalaganap po sa ating mga community, lalo na po dun sa mga liblib na lugar na kung saan mababasa po nila ano yung mga batas na kailangan po nilang maalaman at mabigyan sila ng impormasyon patungkol dito. So, pangalawa ay meron po tayong information campaign na tinatawag na ang magiging participants po natin dito ay mga kalalakihan. So, yun naman po yung nais po natin sa ating advokasya, maging kapartner po natin for change, for development ang mga lalaki. So, ito po ay isang malaking hakbang ng provincial government. Nakatuwang po natin talaga ang mga kalalakihan para totally mabawasan at mawala na yung mga kaso po ng different types of abuse. So, ito po ay gaganapin, kasalukuyang ginaganap pala ngayong araw. Ito po ay dinaluhan ng 80 na mga kalalakihan at majority po talaga mga lalaki yung ating mga participants sa activity pong ito. At kasabay po nito ay magkakaroon din po tayo ng gender sensitivity training for 4-piece beneficiaries naman po. So ito po ay in partnership din po sa ating SWAD office, ang DSWD, na kung saan ang mga asawang kalalakihan po ang kanilang target na beneficiary. So, yun po yung isang gampani na ginagawa po natin ng PSWD o ng provincial government, ang pagpapalaganap po ng mga different learnings or awareness sa mga batas. And aside po dito ay sabi nga kanina, all throughout the year po yung ating mga activities at sa mga susunod na panahon, ang tinatarget naman din po natin dito yung mga estudyante po natin na nasa high school and even elementary, lalo na po sa mga senior high school po natin, and para mas marami po tayong marating ng kaalaman sa ating po mga marginalized communities po natin. Ayan, Sir Bon. Ayan, at ma'am, napaka makabuluhan po ng ating naging usapan, ano? Ayan, maraming salamat, Ma'am Cami, ano po, para sa isang makabuluhang oras para at talakayin natin ano ba itong vow, ano ba itong 18-day campaign, at ano ba yung mga advokasya pa na ginagawa ng provincial government of Aurora. Ayan. Ano po, sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ayan, sa pangunguna po ng ating department head, Ma'am Abby Paulino. Ayan, maraming salamat po sa isang magandang usapan. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Cami, Joy. Kulang nga, sir. Kulang, Bernard, sir, yung Bernardo. ilang minuto para i-discuss Oo. natin yung maganda Kulang nga, na sir, kulang mas ang oras marami pa yung natin. batas na ma-discuss natin. Kaya lang kulang po talaga yung oras para mas marami po tayong maituro sa ating mga tagapakinig sa buong lalawigan. Yes, and we hope po na ang ating mga tagapakinig at mga manonood ay maraming napulot sa ating isang oras na talakayan. Ayan, muli po, ako ang inyong lingkod, LGO05 Bon Pabi P. Mingwa, para sa Usapang DILG, gabay para sa pamamahalang lokal. Usapang DILG.
matatag na istruktura, ligtas na kanlungan mula sa kalamidad sa Dipakulaw, Aurora. Base sa 2023 Climate Disaster Risk Assessment ng Dipakulaw, Aurora, ang Barangay Borlongan, dahil sa pisikal na lokasyon at topografiya nito, ay madalas mapinsala ng mga natural na panganib tulad ng pagbaha, pagguho ng lupa na dulot ng ulan, storm surge, ground shaking, liquefaction, landslide na dulot ng lindol at tsunami. Gayunpaman, sa panahon ng natural na panganib na ito, maaari lamang lumikas ang mga residente sa mga paaralan at iba pang luma o sira-sirang pasilidad sa loob ng barangay. Sa pamamagitan ng serye ng mga konsultasyon sa komunidad, participative at inclusive na pagpaplano, at pinagsamang pagsubaybay ng DILG Aurora at CSOs, matagumpay na naisagawa ng lokal na pamahalaan ng Barangay Borlongan at munisipyo ng Dipakulaw ang isang 288 square meter evacuation center sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units para sa fiscal year 2023. Ang proyekto ay nagpapataas ng disaster at climate resilience hindi lamang ng Barangay Borlongan kundi pati na rin ng mga katabing komunidad na maaaring matugunan ng pasilidad. Ang pagpapatupad ng proyektong ito ay isang testamento ng pamahalaan at komunidad sa kanilang iisang layunin na pagtataguyod at pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng publiko. Habang ang proyekto ay bare finish pa rin dahil sa limitadong pondo, tinitiyak ng LGU ang functionality nito at ginagarantiyahan ang sustainability nito sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para sa pagkumpleto at pagpapaganda sa pasilidad. Ibinahagi naman ni Ginoong Miguel A. Premista, Barangay Kagawad ng Borlongan, ang karanasan nila bago maipagawa ang proyekto. Nung una, kung saan sila sumusutla sa school, ay nung bumagyo dito, nabaklas din yung bubong ng school. Kaya napakaganda ng mayroong evacuation center ngayon ng Borlongan. At ni Ginoong Mark Anthony A. Canyasa, Municipal Planning and Development Coordinator ng LGU Dipakulaw, kung paano natukoy na prioridad ng LGU ang pagtatayo ng evacuation center sa Barangay Borlongan. At inihayag ang pasasalamat at pangakong gagawin ng lokal na pamahalaan ang kanilang parte para mapangalagaan at mapaganda pa ang natapos na proyekto. Actually po, maganda po kasi itong project na ito kasi lagi nga naman pong magkaagapay po ang national offices sa DLG po. Lagi po nakipag-coordinate sa amin na ginagabayan po kami para sa pagpapatupad po ng project na ito. Tapos ganoon din naman po yung barangay na lagi pong nakikisama kung ano man po yung kailangan po natin na yun nga po, para maibigay nga po itong pangangailangan nila. Na lagi naman po nilang tinitingnan kung ano po makakabuti sa mga kababayan po nila, kababayan po namin, is yun naman po talagang inaangat din po natin pa-akit po sa national government para po tayo ay mabigyan ng ganitong mga proyekto. Kamakailan lang ay naapektuhan ang buong probinsya sa mga nagdaang bagyo, lalo na nang humagupit ang Super Typhoon Pepito noong November 17, 2024. Isa sa lubhang napinsala ang bayan ng Dipakulaw kung saan naglandfall ang bagyo na may tropical cyclone wind signal number 5. Dahil sa lakas ng hangin at ulan, nagdulot ito ng pagkasira ng mga bahay, resorts at mga pasilidad tulad ng mga paaralan, palengke, covered court at iba pa. Gayon din ang mga tulay at kalsada na nakaapekto sa transportasyon ng mamamayan. Marami ring nasirang poste ng mga kuryente, linya ng internet at mga linya ng komunikasyon. Ang bayan ng Dipakulaw ay nagkaroon din ng humigit kumulang 97 milyong pinsala sa agrikultura. Ang bagong gawang evacuation center sa Borlongan ay isa sa mga naging ligtas na kanlungan ng mga taga-barangay nang hagupitin sila ng bagyo. Nasa 22 pamilya o 150 individual ang nailikas at pansamantalang kinanlong ng naturang proyekto sa kasagsagan ng nakaraang bagyo.